Nagsimula ang pelikula sa gera ng Toba Fushimi. Naglalaban ang pagitan ng shogunate at mga rebelde. Gusto ng mga rebelde na patalsikin ang kasalukuyang gobyerno para ibalik ang kapayapaan sa Japan at paunlarin ang buhay ng mga tao. Naglaban ang dalawang pagitan at maraming namatay sa parehong pangkat. Di nagtagal ay sumuko na ang shogunate at nanalo na ang mga rebelde sa gera. Bago tuluyang matapos ang gera ay gusto ng shogunate commander na si Saito Hajime na labanan si Himura Kenshin. Si Kenshin ay kilala rin bilang Botasai o mamamatay tao sa wikang Tagalog. Hinamon ni Saito si Botasai pero hindi niya ito tinanggap at tuluyan ng tinalikuran ng buhay bilang asasin nang iwan niya ang kanyang espada. Matapos ang ilang oras ay nagkaroon ng malay ang isang samurai na nagngangalang Udo. Naglakad siya at pinulot ang espada ni Botasai. Lumipas ang 10 taon ay umunlad na ang bansang Japan at gumanda na ang buhay ng mga tao. Pinamumunuan na rin ito ng mabuting emperor na si Arimoto Yamagata. Kaso lang ay merong drug lord sa lugar na nagngangalang Takeda Kanryu. Yumaman siya sa pagbebenta ng rare na opium sa mga mamamayan. Wala na siyang kaagaw sa business na ito matapos niyang ipapatay ang mga taong marunong gumawa ng opium maliban sa magandang babae na si Megumi. Kinabukasan ay nag-imbestiga ang mga pulis na pinamumunuan ni Saito. Natagpuan nilang patay ang isang undercover na pulis. Ang buong scene ay pinagmukhang kagagawa ni Botasai. Gayunpaman alam ni Saito na hindi ganun tumrabaho ang tunay na Botasai. Nakita ni Kenshin ang wanted poster ng Peking Botasai. Isa itong serial killer na nagpapanggap bilang siya. Biglang sumulpot ang babae na nagngangalang Kaoru. Si Kaoru ay may matinding galit sa taong nasa poster dahil pinaslan nito ang kanyang tatay at siniraan ang kanilang dojo. Inakala ni Kaoru na si Kenshin ang nasa wanted poster kaya naman ay inatake siya ni Kaoru ngunit madali lang siyang nakailag. Pinakita ni Kenshin ang espada niya na nakabaliktad ang talim at pinaliwanag na isa lamang siyang hamak na manlalakbay. Ginaya ko lang si Botasai, binaliktad yung talim. Nagsorry si Kaoru at umalis. Pinuntahan ni Saito si Kanryu at pinagsuspetyahan na tauhan niya ang Peking Botasai na pumatay sa undercover na pulis. Ngunit dahil kulang ang ebidensya ay hindi nila ito hinuli. Kinagabihan, binalitaan si Kanryu ng kanyang tauhan na nakatakas si Megumi na tagagawa pa man din niya ng opium. Inutos niya kay Udo na hanapin ang babae. Si Udo ay ang nakapulot ng espada ni Kenshin sa umpisa ng pelikula at siya rin ang Peking Botasai. Samantala, nakitago si Megumi sa police station kaso lang ay natrack agad siya ni Udo na agad pinaslang ang mga pulis. Nagtago siya sa isang kwarto at matagumpay na natakasan si Udo. Sa daan pauwi ay pumatay pa si Udo ng isang pulis. Nakita ni Kaoru ang lahat ng pangyayari. Na-realize niya na si Udo ang nasa wanted poster at inatake si Udo. Gayunpaman ay wala siyang laban kay Udo. Nang tatapusin na niya si Kaoru ay biglang dumating si Kenshin na niligtas ang babae. Ginamit ni Udo ang kanyang teknik para iparalisa si Kenshin pero hindi ito umubra. Dahil sa nakita niyang liksi ng mga galaw ni Kenshin at kanyang peklat sa mukha ay na-realize niya na siya ang tunay na Botasai na matagal na niyang hinahanap. Bago pa man maglaban ang dalawa ay dumating ang mga pulis. Nang malingat si Udo ay agad itinakbo ni Kenshin si Kaoru. Dinala ni Kaoru si Kenshin sa kanilang tirahan. Dati itong dojo na nagsara matapos patayin ni Udo ang tatay ni Kaoru at siraan ang pangalan ng mismong dojo. Matapos nun ay ginawa na itong tirahan at naubusan na rin ito ng mga estudyante maliban sa batang si Yahiko. Kinabukasan may dumating na mga gangsters sa lugar at pilit na gustong bilhin ang dojo. Tumanggi si Kaoru kaya naman ay sinira nila ang buong lugar. Dumating si Kenshin at inubos ang mga gangsters nang di ginagamit ang kanyang espada. Pagtapos ay natakot ang mga ito nang sabihin niya na siya si Botasai. Nalito si Kaoru kung sino ba talaga ang Botasai na pumatay sa kanyang ama. Dumating ang kapulisan at hinuli ang mga gangsters kasama na si Kenshin. Doon ay binisita siya ni Saito at dinala sa emperor na si Yamagata. Nalaman ni Yamagata na si Kenshin ay parte ng mga rebelde na lumaban para makuha ang kapayapaan at kaunlaran ng Japan. Inutos niya kay Kenshin na bumalik sa pagiging Botasai para tugisin ang lahat ng nagbebenta ng opium o droga dahil maaaring makasira ito sa kanilang bansa. Dahil sa kanyang pangako ay tumanggi si Kenshin. Minaliit siya ni Saito matapos makita ang nakabaliktad na espada niya. Sinabi ni Kenshin na pwede pa rin niyang protektahan ng mga tao kahit walang kinikitil na buhay. Nilabanan ni Saito si Kenshin na ayaw pumalag sa kanya. Pinatigil ni Yamagata ang dalawa at nirespeto na lang ang desisyon ni Kenshin. Habang tinatakasan ng mga tauhan ni Kanryu ay aksidenteng napadpad si Megumi sa lugar nila Kaoru. Nakita niya si Yahiko at hiningi ang kanyang tulong. Paglabas ng puluman ay inabangan siya ni Kaoru na naniniwalang tinalikuran na niya ang pagiging Botasai. Gusto niyang pasalamatan si Kenshin sa pagsagip sa kanyang dojo kaya inalok siyang manirahan muna doon. Pagbalik ay nagkakilala sila nila Megumi at kinagabihan ay kumain sila ng sukiyaki. Sumaya ang loob ni Kenshin matapos ang mahabang panahon ng pagiging mag-isa. Dumating si Kanryu at inalok siya ng maraming pera kapalit ng kanyang serbisyo bilang bodyguard. Tumanggi si Kenshin at dumating naman ang street fighter at ex-convict na si Sanosuke.
Bitbit niya ang isang mabigat na espada at sinabi kay Kanryu na siya na lang ang kunin bilang bodyguard. Hinamon pa niya si Kenshin para patunayan na mas sulit ang bayad sa kanya. Tinanggap ni Kenshin ang hamon at tumabas sila para hindi makasira sa kainan. Inatake ni Sanosuke si Kenshin na walang kahirap-hirap na iniwasan ang mga ito. Tinapakan niya ang espada ni Sanosuke at tinanong kung tanggap ba ng kanyang kalooban na magtrabaho para sa drug lord na si Kanryu. Dahil mayabang lang siya at hindi masama ay nag-self-reflect siya at hindi na tumuloy sa kanyang balak na magtrabaho para kay Kanryu. Samantala, inatake naman ng serial killer na si Udo ang mga gangsters na nanggulo sa dojo ni Kaoru. Kinabukasan ay inimbestigahan ito ng mga pulis. Nandun din si Kenshin na nakita ang isang babae na iniiyakan ng isa sa mga biktima. Naalala niya ang kanyang nakaraan. Naglalakad ang grupo ng mga samurai na miyembro ng shogunate nang biglang haranin niya ang mga ito at isa-isang pinaslang. Dahil may fiancé siya ay bumamon ng isa sa mga samurai at nagawa pa nitong hiwain sa mukha si Kenshin hanggang sa tuluyan siyang mamatay. Kinabukasan ay natagpuan na ng fiancé ang katawan ng samurai at napahagulgol sa iyak. Dahil dito ay nakonsensya si Kenshin at kinwestiyon kung para nga ba sa kapayapaan ang kanyang pagpatay para sa rebel troops. Ito rin ang pangyayari na nagudyok sa kanya na talikuran ng pagiging Batusai. Sinabi ni Kenshin na ang kanyang peklat sa mukha ay galing mismo sa samurai at sa fiancé nito. Kinabukasan ay sabay-sabay na nagkasakit ang mga residente at pumunta sila sa dojo ni Kaoru para humingi ng tulong. Ginamit ni Megumi ang kanyang expertise sa panggagamot at tinuruan sila Kenshin kasama na si Sanosuke kung paano gagamutin ang mga residente. Pagtapos ay sinabi ni Megumi kay Kenshin na si Kanryu ang may kagagawan nito. Kinontaminate niya ng opium ang mga inumin ng residente. Sinabi rin niya ang kanyang nasaksihan nung nagtatrabaho pa siya para kay Kanryu. Isa-isang nagsimatayan ng mga adik sa opium habang nagpapayaman si Kanryu mula dito. Naalala ni Kenshin ang sinabi ni Yamagata na ang mga droga na ito ay maaaring makasira sa kaunlaran at kapayapaan ng Japan. Dahil ayaw niyang mangyari ito ay pinlano niyang tugisin si Kanryu at ang kanyang mga tauhan. Sinamahan siya ni Sanosuke. Biglang sinabihan sila ni Kaoru na palihim palang umalis si Megumi at nag-iwan ng letter na nagsasabing siya mismo ang papatay kay Kanryu dahil sa kanyang ginawa sa mga residente. Matagumpay na napasok ni Megumi ang mansyon ni Kanryu na inakalang gusto niya ulit magtrabaho bilang tagagawa ng opium. Bigla siyang inatake ni Megumi ngunit mabilis siyang nasagip ng kanyang mga tauhan. Dahil dito ay sinaptan niya si Megumi. Dumating sila Kenshin sa lugar at tinutusan naman ni Kanryu ang sandamakmak niyang mga tauhan para pigilan ang dalawa. Nagkaroon ng matinding laban at kahit dalawa lang sila ay matagumpay pa rin nilang naubos ang mga tauhan ni Kanryu. Pinasok nila ang mansyon nang harangin sila nila Gain at Benujin. Nilabanan ni Sanosuke si Benujin samantalang nilabanan naman ni Kenshin si Gain. Sa huli ay nagawang talunin ni Sanosuke ang kanyang kalaban. Si Kenshin naman ay natalo rin si Gain. Agad nilang tinumo ang office ni Kanryu nang bigla silang latratin nito ng machine gun. Dumating si Saito matapos hingan ng tulong ni Yahiko. Pinagtulungan nilang tatlo na pigilan si Kanryu at tuluyang hulihin. Pagtapos ay pinalaya nila si Megumi na sinabihan sila na tinumo pala ni Udo si Kaoru para gawing hostage. Agad na tinumo ni Kenshin ang tinaroroonan ni Udo na ginagawa ang lahat ng ito para buhayin muli ang pagiging Batusai ni Kenshin. Naglaban ang dalawa. Nagalit si Udo nang makita ang baliktad na espada ni Kenshin. Gusto niyang magseryoso si Kenshin at ilabas ang kanyang pagiging Batusai o mamamatay tao. Gamit ang special technique ay pinaralisa niya ang baga ni Kaoru. Hindi makahinga si Kaoru at sinabi ni Udo kay Kenshin na kailangan siyang patayin para matapos ang spell. Para kay Kaoru ay nagseryoso si Kenshin at nagawang saktan ng malubha si Udo. Para tapusin ang spell ay papatayin na sana niya si Udo nang biglang sumigaw si Kaoru. Nagawa niyang kumawala sa spell dahil lang sa kanyang kagustuhan na pigilan si Kenshin sa pagbalik sa kanyang pagiging Batusai. Kaya naman ay ginamit na lang ni Kenshin ang kanyang teknik at binali ang balikat ni Udo para hindi na siya muling makagamit ng espada. Dahil dito ay mas pinili ni Udo na paslangin ang kanyang sarili. Pagtapos ay binuhat ni Kenshin si Kaoru at bumalik sa dojo. Sa huling eksena ay makikitang masaya na si Kenshin sa kanyang bagong buhay kasama ang mga taong tanggap siya sa kabila ng kanyang mga kasalanan noong nakaraan.